Ako po, grabe po ito. Nabisto na ang palihim na operasyon ng China laban sa Pilipinas at sa ating mga kaalyado. Para po sa mga iba po pong detalye, simulan na po natin ang ating reaction video. Now let's do this. 万军许可进入我方水域，你的行动已影响我国海域。 Breaking news! Sikreto ng China, bistado na. China, may palihim palang ginagawa na hindi natin nalalaman. Unti-unti pala tayong sinisira. Grabe. Subalit mabuti na lang at nabuko na sila ngayon. Yes. At hindi lang yan, tila kinakarma na ngayon ang China. Dahil nito lamang, pinahiya sila mismo ng Taiwan sa kanilang sariling bakuran. Isipin nyo, halos 159 na barko na pala ng China ang pinalayas ng Taiwan. Nice. Panoorin ang buong video dahil magugulat ka kung paano tinakot ng Taiwan ang China Coast Guard at kung paano nabisto ang maruming galawan ng China laban sa atin. Alam nyo ba, habang abala tayo sa pang-araw-araw na buhay, may isang tahimik ngunit mapanirang digmaan na nagaganap online. At ang kalaban natin dito ay walang iba kundi ang China. Grabe. Oo, tama ang narinig nyo. Ayon sa isang ulat, ang China ay lihim na nagpapatakbo ng malawakang social media campaign na ang target ay ang Pilipinas. At higit sa lahat, ang ating mahalagang alyansa sa Estados Unidos. Hindi ito simpleng troll farm lang. Ito ay isang sopistikadong operasyon na pinopondohan mismo ng Beijing. Grabe, no? Mismong gobyerno nila ang nagpopondo para maglikha ng mga troll farms na talagang legit na talagang ang China ang nagpapatakbo. Hindi po basta-basta yan na sa social media lang na normal na tao, no? Na ordinaryong mamamayan. Hindi po. Talaga pong organisado dahil utos siya ng Beijing. Grabe talaga itong China. Sinisiraan talaga ang Pilipinas. Gumagamit sila ng mga pekeng account, nagpapanggap na Pilipino para lang magpakalat ng pro-China na sentimiento at pahinain ang suporta natin sa US-Philippine Alliance. Imagine, habang tayo ay nag-i-scroll, may mga pekeng boses na nagpapanggap na ating mga kababayan. Grabe. Pero ang totoo, sila ay mga dayuhan na gustong wasakin ang ating pagkakaisa. Yan po yung sinasabi natin, no? Sana mapalakas din po ang ating cybersecurity. Sobrang late na po ang Pilipinas sa technology. Diyan pa lang po, no, sa cyberspace ay sobrang late na po tayo. Yung security po ng ating mga system, lalo sa gobyerno, ay madali pong mahack. No, saka po, ito po, no, sa larangan po ng social media, grabe po yung China. Namamayagpag po sila. Yung TikTok lang po, kanila po yung ByteDance. No, sa mga hindi po nakakaalam, yung TikTok po ang nagpapalaganap po niyan. Ang may-ari po niyan ay Chinese. Kaya nga po noon ko pa sinasabi na mag-ingat po tayo. Lalo po sa mga pinopost po natin sa mga social media. Lalo po sa TikTok. Kala po natin na entertain tayo dyan. Sumasayaw-sayaw kung anong entertainment ang inaano dyan. Pero maraming pong propaganda. Kinukuha na po tayo ng impormasyon. Tayong mga Pilipino sa Pilipinas. Kinukuha na tayo ng impormasyon sa ating mga TikTok account. No? Kaya po sa mga magulang po, no, ingat po. Lalo na po sa mga gumagamit ng TikTok. Dahil hindi nyo po nababasa yung agreement dyan. No? Kasi tayo, accept lang tayo na accept para magamit po natin yung app. Pero dapat mag-ingat po tayo dahil po nagpapatakbo po yan ay China. Ang kampanyang ito ay lalong lumakas matapos ang paggamit ng water cannons ng mga barko ng China laban sa ating mga barko sa Grabe. South China Sea noong 2021. Simula noon, ginamit na ng marketing firm na Infinite Us Marketing Solutions ang kanilang troll army para itaas ang imahe ng Chinese Embassy online at atakihin ang sinumang kritiko ng Beijing. Grabe, hindi ba? Hindi lang sa dagat sila nangungulit, pati ba naman sa digital space. Gumagamit sila ng iba't ibang taktika. Nagpo-promote sila ng mga bakuna ng China. Pumupuna sa ugnayan ng Pilipinas at US sa depensa at sumusuporta pa sa mga influencer na pro-China. Na, alam niyo naman po nung nagkalat po ang mga pro-China
na mga, yan nga, mga influencers. Alam niya kung bakit. Siyempre, kaching, di ba? Pero dapat po, hindi po tayo dapat sumusubaybay naniniwala sa mga pro-China. Lalo kung Pilipino ka. Kaya ka nga nandito nanonood sa akin, di ba? Kasi Pilipino ka. Dapat mahiya ka sa lahi mo kung susuporta ka sa mga pro-China. Maling-mali po yun. Kung susuporta ka sa mga pro-China o sa China, doon ka dapat manirahan sa China. Wala kang karapatan na mamuhay dito sa Pilipinas. Doon ka sa komunistang bansa na yan. Doon ka sumipsip. Di ba? Dapat ganun. Kaya dapat po tayo ay mag-iingat po tayo. Lalong-lalo na po sa mga propaganda ng Chinese influencers na to. At syempre po sa mga pro-China na Pilipino, no, na talaga pong walang hiya sa kanyang balat na pinopromote o talaga pong umaanib sa China. Hindi na nakakagulat kung bakit ang daming nagiging anti-US at pro-China sa social media. Kaya mga kababayan, maging mapanuri tayo. Tama. Hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo. Yes. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Isang Chinese marketing firm, ang Infinite Us Marketing Solutions, na lihim na nagpapatakbo ng operasyon mula mismo sa Manila. Ayon sa mga internal na dokumento at interviews, sila ang nasa likod ng mga pekeng Facebook account. Kabilang ang isang nagngangalang Vince Di Maano na ginamit para magpakalat ng propaganda at mga anti-American narratives. Dapat po yan ay ma-check po yan ng ating gobyerno. Sa palagay pa naman po natin, di ba? Nagagawa naman po talaga ng ating gobyerno. Lahat po yan eh. Kumbaga yung Pogo natanggal na at lahat po ay nahuhuli, ginagawa ng paraan. Pero sana po, laliman pa po ang investigasyon sa mga pro-China o mga Chinese na hindi po gumagawa ng maganda sa ating bansa, na nandito sa ating bansa. Dahil po, talaga pong delikado po yan, lalo po sa cyberspace, no? Yung mga hacker, lahat po yan, gagawin po nila lahat para talaga pong manira. Hindi lang po manira ng ating gobyerno o ng kaalado nating Amerika, pati po ang ating mga system, pwede po nilang pasukin yan at talagang palangyain yan, talagang sirain yung mga impormasyon na nandiyan po sa ating gobyerno. Kailangan po higpitan po ang ating cybersecurity, no, lalong-lalo na po sa ating gobyerno at sa social media kung tutuusin. Para sa akin po, no, alam ko po marami pong magdi-disagree sa akin. Para sa akin po, mas maganda pong tanggalin na po yung TikTok. Lahat po na may kinalaman po sa China, tanggalin na po. Na-entertain po tayo sa TikTok, pero dapat po mas isipin po natin ang ating security sa ngayon. Dahil po talaga pong ayaw tayo tigilan ng China. Alam niyo naman po yan, no, hindi na po natin kailangan pang ulit-ulitin pa na talaga pong hindi po tayo ginagawa ng maganda ng China. Real talk. Hindi lang yun. Naglunsad din ang Infinite Us ng isang media outlet na tinatawag na Nihaw Manila na nagpapanggap na Filipino run. Pero ang totoo, ito ay nagkakalat lang ng pro-China content sa Facebook. Isipin nyo, no, nakita nyo, no, 176k follower sa Facebook. No? Isipin nyo, yung 176k followers na yan, lamang dyan ng Pilipino. Diba? Nabubulag sila. Kung totoo po na propaganda, ang talagang black propaganda ang ikinakalat ng page po na yan, ay nako, wag nyo pong tangkilikin. No po, sana po talaga ay masiwata o matanggal po lahat ng mga ganyan sa ating bansa. No, lalo-lalo na po sa Facebook Philippines, sa lahat po ng social media na nasa Pilipinas. Sana po matanggal po yung mga yan. Dahil po hindi po talaga maganda. Dahil po hindi po nakikinabang ang Pilipinas dyan. Sinisira po tayo niyan. No? Kumbaga, yung pinapakita nila sa simula, maganda, ma-entertain ka, pero hindi natin alam, unti-unti tayong dinadivert o kino-convert na i-hate, no, ang sarili nating gobyerno, ang ating bansa, pati po ang ating kaalyado. At pinipilit po nila na mas pumalig tayo sa China, na hindi naman po tayo nakikinabang sa China. Pakita nyo naman po, di ba? Paulit-ulit tayong binubuli, binawater cannon, binabangga-bangga sa West Philippine Sea. Pati po dito sa cyberspace, ganyan na po yung ginagawa nila. Binubuli tayo, binubulag tayo sa kanilang mga black propaganda, na which is hindi po dapat mangyari dahil tayo po ay Pilipino. Dapat kasi kung Pilipino ka, pro-Philippines ka. Yun lang. Hindi po tayo dapat pumanig dito sa China. X at TikTok. Para magmukhang popular, bumili pa sila ng mga pekeng followers at Ayun na. likes.
Nakakatawa, hindi ba? Mhm. Pero nakakatakot. Yes. Ito ay direktang pagmamanipula Tama. sa ating isipan. Salamat na lang at hindi nagtagumpay ang kanilang panloloko. Mhm. Maraming platforms kabilang ang Meta at TikTok ang nagtanggal ng mga peking account at Yun. followers na ito. Dapat lang po talaga, no, sa TikTok Philippines, syempre sa Meta Philippines, no, sa Facebook Philippines, higpitan po yan. Pag nakita na po talaga na mayroong pag-atake sa gobyerno ng Pilipinas at sa ating mga kaalyado, tanggalin na po talaga yan. Dahil hindi po talaga maganda. Lalo-lalo na po sa mga bata, no. Ingatan po ng mga magulang sana kanilang mga anak na basta-basta gumamit ng mga ganong social media sites. Dahil po minsan hindi po napipilter o hindi po nagagabay ng magulang yung mga nakikita po ng ating mga anak. Dahil sa paglabag sa kanilang patakaran, isang maliit na tagumpay para sa atin. Yun. Pero patunay na hindi sila titigil. Yes. Alam naman natin na ang West Philippine Sea ay napakadelikado ng Tama. sitwasyon doon at patuloy ang pambubuli ng China. Pero alam nyo ba sa hindi pa nakakaalam, may matibay tayong batayan kung bakit atin ang mga teritoryong ito. Tama. Ang DFA ay mariing kinontra ang disinformation mula sa mga pro-China na grupo at personalidad. Binigyang diin nila na ang Kalayaan Island Group at Panatag Shoal ay matagal ng bahagi ng jurisdiksyon ng Pilipinas base sa Tratado ng Paris at iba pang mga kasunduan mula pa sa panahon ng kolonyalismo. Hindi ito bagong imbento, Yes. mga kababayan. Ito ay kasaysayan at batas. Doon lang naman talaga tayo sa batas, no? Sa batas tayo sasalalay. Ang Pilipinas po ay hindi po lumalabag sa batas tulad ng ginagawa ng China. Sa international law, sa UNCLOS, lahat po ng galaw ng Pilipinas ay naaayon sa international law. Doon po sa ating Arbitral Award noong 2016, tayo po talaga nagmamay-ari niyan. 'Di ba? Nakikita niyo po talagang lahat po ng ginagawa ng China ay puro labag sa batas. Marami pa nagsasabi, bakit lagi na lang tayong inaatake ng China, hindi tayo gumaganti, hindi tayo nagwa-water cannon. Sabi nga po nila, hindi po natin dapat gawin ang ginagawa sa atin. Dahil pag ginawa rin po natin yan, ay para na rin tayong lumabag sa batas nun. Sinunod at ginawa na rin natin ang kanilang ginagawa. Tayo po ay nasa level lang ng international law. At unang-una po, tayo po ay mahina. Yung marami po nagsasabi talaga na, bakit ganun yung Pilipinas, hinahayaan lang tayo na ganun-ganunin. Kung ako yan, atakihin ko yan. Madali po kasing sabihin yan eh. Kasi hindi po tayo yung lumalaban o nakikipagpatintero sa China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero baka pag ikaw na yung nandoon, na mismong humaharap doon sa pagkalalaking mga barko ng China, ay baka hindi mo magawa yung sinasabi mo. Marami po kasing ganun eh. Dito po sa nagko-comment, di ba? Nakakasawa na daw, tayo laging inaatake, wala tayong ginagawa. Mahirap po kasi talaga. Dahil po, mahina pa po tayo. Kulang po tayo sa mga armas, kulang tayo sa pandepensa, kulang tayo sa barko. Kaya po ang ginagawa po ng ating gobyerno, patuloy po tayong nagmamanman lang sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ginagawa na po nilang kanilang trabaho na mamahagi ng mga relief, ng mga tulong sa ating mga mangingisda dyan, ang ating BIPAR, di ba? Alam niyo naman po, laging BIPAR yung inaatake ng China. Kasi po, karapatan po natin yun. Kahit po, atakihin tayo ng atakihin ng China, kailangan po hindi po maputol ang mga aktibidades ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Ganun po yun. Pero hindi po, porket hindi tayo lumalaban, ay ganun na lang. Tayo po ay saklaw po ng international law. Dapat lang po tayong sumunod sa ating batas, no? Hindi po tayo pwedeng lumaktaw doon. Ganun po yun. Ito ay kasaysayan at batas. Yes. Ang Tratado ng Paris noong 1898 sa pagitan ng Spain at Estados Unidos ang nagbigay linaw sa kabuuan ng ating kapuluan. At ang Tratado ng Washington noong 1900s ay lalo pang nagpaliwanag na ang saklaw ng ating soberanya ay lumalampas pa sa mga linyang itinakda ng mga kapangyarihan sa mundo. Malinaw na nakasaad sa mga kasunduang ito, kasama na ang 1930 United States Great Britain Treaty, ang lawak ng teritoryo ng Pilipinas at ang ating matibay na karapatan. Kaya kahit anong pilit na paninira,
o pagpapalit ng kasaysayan ang gawin ng China, hindi nila mabubura ang katotohanan. Yes. Ang ating konstitusyon mismo ay malinaw sa legal na batayan at lawak ng ating pambansang teritoryo. Saka ito po yan, no? Para sa akin, magpasalamat na lang din po tayo at si Pangulong Bongbong na po ang ating presidente ngayon. Kasi po, paulit-ulit ko po ang sinasabi, no? Kung pro-China po ang ating presidente pa rin, wala na po, game over na. Malam po tayo totoong probinsya na tayo ng China at komunistang bansa na tayo. Hawak na tayo sa leg ng China. Mas gugustuhin nyo pa yun, no? Sa mga pro-China po, no, na supporter, no, na mga Pilipino. Mas gugustuhin nyo po ba na hawak tayo sa leg ng isang bansa, na komunistang bansa, na hindi tayo makapaghayag ng sarili nating opinion? Wala na tayong freedom of speech, freedom of expression, lahat na po. Kokontrol nila ang ating social media. Kokontrol nila lahat sa atin bilang mamamayan. Hindi pa ba mas gusto nyo na malaya tayo, nasa demokrasyang bansa tayo tulad ng Pilipinas ngayon? Isipin nyo, yun na lang isipin nyo, yung mga anak nyo mawawalan ng kalayaan, no, na maghayag ng kanilang gustong ihayag. Lahat po tayo. Ganun po ang mangyayari. Lahat po ng sasabihin ng China ay magsasang-ayon na lang tayo. Yun ba ang gusto nyo? Imbis na ngayon na nasa demokrasyang bansa tayo, na malaya tayo na maghayag ng ating saloobin. Lahat ng bagay na gagawa natin nang walang nagre-restrict sa atin. Talagang malaya po tayo. Malaya ngayon ng Pilipinas. Gugustuhin nyo ba na mayroong bansang magkokontrol sa atin? Kaya mag-isip kayong mabuti. Sana naman maliwanagan yung mga utak nyo. Na talaga pag nahawakan tayo sa leeg ng China, tapos na. No, kawawa po ang ating mga anak at ang ating salil lahi. Dahil po mawawala na po tayo ng boses. Mawawala na tayong karapatan na maghayag ng ating saloobin. Real talk po yan. Totoo yan. Kaya sana po, no, sa susunod na eleksyon, mag-isip po kayong mabuti. Dapat po ang iboboto po natin ay hindi po pro-China. Alam nyo na po mangyayari. Kapag po nangyari yan, game over na po talaga tayo. At sa bandang huli, doon lang tayo o kayo magsisisi kung bakit nyo binoto yung mga pro-China na gusto nyong ilukluk dyan sa ating gobyerno. Mag-isip kayong mabuti. Legal na batayan at lawak ng ating pambansang teritoryo. Pero hindi lang tayo ang lumalaban. Mayroon ding isang bansa na matapang na ipinapakita sa China na hindi sila pwedeng basta-basta lang mangbuli. Taiwan. At ito ay ang Taiwan. Yes. Kung inaakalaan ng China na pwede silang maghari-harian sa lahat ng dagat, nagkakamali sila. Isang nakakagulat na balita ang lumabas. Nito lamang, pinalayas ng Taiwan ang 3 barko ng Chinese Coast Guard mula sa mga tubig malapit sa pinag-aagawang Pratas Island sa South China Sea. Akalain nyo, 3 barko ng China pinalayas. Ito ang malinaw na pruweba kung gaano sila kahina kapag naharap sila sa determinadong pagtatanggol. Saka ito po yan, may magsasabi na naman dyan, bakit yung Taiwan? Pagkaliit-liit na bansa niyan, pumapalag sa China. Pinapalayas sila yung 3 barko na yan ng China. Hindi po kasi natin pwede ikumpara ang Pilipinas. Kahit na mas malaki po ang Pilipinas sa Taiwan, hindi po natin pwede ikumpara ang ating bansa sa bansa nila. Alam nyo po ba na ang Taiwan ay 98% na supplier ng napakahalagang microchip sa buong mundo? No, yung mga microchip ng computer, cellphone at kung ano-ano pang appliances galing po sa Taiwan. Means, ibig sabihin, napakayamang bansa po ng Taiwan. Kayang-kaya nilang pondohan ng kanilang sandatahang lakas. Ganun po katindi ang Taiwan. Kahit napakalit po ng bansa nila. Mas malaki pa po ang ating Central Luzon. O ang Luzon po, no, sa Taiwan bansa. Tandaan nyo yan. Pero po kasi ang Pilipinas, bagamat alam naman po talaga natin, kundi dahil sa mga kurakot ay mayaman tayo. Diba? Wala po tayong ganung katinding pondo para ponduhan po sa ngayon ang ating sandatahang lakas. Kaya hindi po natin pwedeng ikumpara ang Taiwan, no, sa Pilipinas. At marami po talagang bansa ang sumusuporta at talaga pong kakampi o talagang lalaban din, no, against sa bansang titira sa Taiwan. Dahil nga po 98% ng microchip ay nasa Taiwan, no. Mapaparalisa po ang buong mundo. Buong mundo po to, ha. Mapaparalisa ang buong mundo ang technology kapag po
nakubkob ang Taiwan. Kaya lahat po ng malalakas na bansang kaalyado ng Taiwan ay talaga pong binabakeran ang Taiwan o talagang sinusuportahan. Na kapag ginalaw sila ng China, ay lahat po ng kaalyadong bansa ng Taiwan ay gagalaw din para depensahan ang Taiwan. Ganun po ay kaimportante ang Taiwan sa buong mundo. Kaya wag nyo pong ikukumpara ang Pilipinas sa Taiwan. Yung estado pa lang po ng ating sandatahang lakas, walang-wala po sa kalahati din ng Taiwan. Ganun po yun. Kaya po nila talagang lumaban sa China. No? Real talk yan. Ganun po yun. kapag naharap sila sa determinadong pagtatanggol. Nagsimula ang lahat noong madaling araw ng September 30. Nakita ng Taiwan's Coast Guard Administration ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard sa labas ng kanilang restricted waters malapit sa Pratas. Maya-maya, pumasok na ang mga barko ng China sa restricted waters. Pero hindi natinag ang Taiwan. Agad nilang idineploy ang kanilang cutter, ang Tainan, at paulit-ulit na nagbigay ng babala na umalis ang mga barko ng China. At anong nangyari? Umalis sila. Pero hindi pa doon natapos ang tensyon. May dumating pang pangatlong barko ng Chinese Coast Guard. Pero handa na ang Taiwan dito. Ang Taiwanese cutter na Taipei naman agad na idineploy para harangin ang barko ng China. Nice. See Taiwan patrol vessel PP3520 calling. Adjust your course and leave our restricted waters immediately. Dito, patuloy itong nag-escort, nag-monitor, at sa huli, pinalayas ang Chinese vessel. Sa muling pagkakataon, pinalayas ang mga barko ng China. Napakalinaw ng mensahe ng Taiwan. Patuloy na magpapadala ng mga barko ang Coast Guard Administration para magpatrolya at ipagtanggol ang Dongsha area. Nakita nyo yung format, di ba? Kapag alam ng China na mahina yung bansa, na alam nilang walang kapasidad, no, na lumaban sa kanila o dumepensa sa kanila, kukuyugin nila yan talaga pong, parang Pilipinas, di ba? Hindi tayo tinitigilan at wina-water cannon tayo. Pero nakita nyo naman, di ba? Dito pag yung Taiwan na at yung iba pong malalakas na bansa na may kapasidad na lumaban sa kanila, ay hindi nga po nila ma-water cannon eh. Sila ang wina-water cannon, nakita nyo? Di ba? Sila yung pinapalaya. Sa Japan din, ganyan po nangyari. Sa South Korea rin, ganyan din nangyari. Pumasok sila sa South Korea. Niratrat sila ng South Korea. Di ba? Kasi po, mayamang bansa sila, may kapasidad silang lumaban sa China. Kaya nga po, ang sinasabi ko sa inyo, no, sa mga nangihinaan na o taga nawawalan na ng loob sa ating gobyerno, dapat suportahan lang natin ating gobyerno, lalo po ang Pangulong Bongbong Marcos sa ngayon. Dahil nakita nyo naman po, no, yung nakarang reaction video natin. Magkakaroon na po tayo ng Philippine-made, di ba, na mga factory ng ammunition, ng mga drones, ng mga armas, ng mga barko mismo sa ating bansa, no? Hindi na tayo aangkat pa o bibili pa sa mga kakampi nating bansa sa ibang bansa. Hindi na po ganon. Sa atin na mismo sa Pilipinas. Bukod sa magdilikha na po yun ng trabaho sa ating mga Pilipino, ay talaga pong self-made, no? Self-reliance na po yun. Kaya kailangan po suportahan natin dahil tayo rin po ang makikinabang. At maraming nagsasabi, bakit kasi kailangan pa natin gumawa ng ganyan, imbis na makipag-usap na lang sa China? Eh hindi nga po tayo pinapakinggan ng China eh. Alam niyo naman po nangyari yan, di ba? Noon pa, nagpakipag-usap na ang DFA sa China, pero ilang araw lang. Sila na rin mismo ang lumabag sa napag-usapan. Sayang lang po laway natin. Sayang ang kuryente sa pakikipag-usap sa kanila. Tandaan nyo yan, hindi tayo susundin ng China dahil tayo po ay maliit na bansa at mahinang bansa. Sila po ang bully, sila po ang gusto nilang masunod. Gusto nilang tayo ang yumukod sa kanila. Na which is hindi po dapat dahil atin po ang West Philippine Sea. Hindi lang po natin sinasabing atin yan in bibig o salita lang. Real talk na ipapeles yan, merong ebidensya na atin talaga yan. Diba po, sa Arbitral Award at paulit-ulit na po tayo. Pero dapat po suportahan natin ang ating gobyerno na mag-manufacture tayo na mismo Pilipinas ng ating sariling mga pangdepensa, mga armas. No? Self-reliance. Yun po dapat. Para po makahabol po tayo sa technology. Yung sandatahang lakas natin lumakas. Magkaroon tayo ng sariling mga missile, mga barko. Kulang po tayo sa lahat.
para po talagang makalaban o makapalag tayo sa mga bansang mananakop sa Pilipinas. Hindi ba kayo matutuwa nun na talaga pong balang araw makikita natin, tinataboy na rin natin sila. Makikita natin, tayo na yung nagwa-water cannon sa kanila. Dahil meron tayong kapasidad, pero po sa ngayon po talaga, wala tayong kapasidad. Kapag ginawa po natin yon, pag binangga nila ng binangga yung ating mga barko, mauubos po ang ating mga barko. Ang ating mga PCGP na barko, mauubos yan. Samantalang ang barko ng China ay napakadami. Dahil marami silang pera, marami silang pangpondo sa kanilang sandatahang lakas. Samantalang tayo po ay kulang na kulang. Kaya mag-isip po kayo mabuti, no? Kumbaga po, common sense lang ang pagaganahin natin dito. Sa barko pa lang po, no? Sa barko pa lang, kulang na kulang po ang Pilipinas. Kaya maghunos dili po kayo. Hindi po dapat to na sabayan natin sabayan China. Dapat muna tayo magpalakas. Sa ngayon po, ay ginagawa ng lahat ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng paraan para magkaroon po tayo ng mga magagandang technology at mga panglaban, pangdepensa sa mga panakop na China. Matatag na ipinagtatanggol ang kanilang pambansang soberanya. Ganyan dapat. Hindi din tayo magpapatinag sa Tama. pambubuli. Hindi lang sa Coast Guard vessel sila nagtagumpay. Simula Enero pa lang, 159 na barkong mangingisda ng Chinese ang pinalayas nila at dose-dosenang maliliit na barko ang kinukumpiska. Hindi ba't nakaka-proud? Mga kahistoryador, habang pinapalakas ang ugnayan ng depensa sa US, lalong umiigting ang digital propaganda ng China. Yes. Pero hindi lang tayo mag-isa sa labang ito. Ang US at ang ating mga kaalyado ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang presensya at kalayaan sa rehiyon. Di ba nakikita nyo kasi historia doon na nagsabi, di ba? Kailangan po natin ng suporta ng ating mga kaalyado. Marami kasi nagko-comment, lagi na lang tayo sa mga sanla sa Amerika. Kasi kailangan po yun eh. Real talk, hindi po tayo malakas sa bansa. Kailangan po natin ng suporta at yung salitang magkakaalyado, totoo yung magkakaalyado kasi tayo eh. Kaya magsusuportahan yan. Kahit nga tayo, di ba, mahina tayong bansa, malakas ang Amerika. Pag nagkaroon sila ng gera, halimbawa ng China, susuporta pa rin tayo sa kanila. Magpapadala pa rin ng Pilipinas ng support, no, ng mga militar natin, ng sundalo natin sa laban ng Amerika. Dahil magkaalyado po tayo. Vice versa po yan. No? Kaya yung sinasabi po ng iba na nakasanlata, hindi po eh. Alyansa po yan. Talaga po magtutulungan ang bansa magkakaalyansa. Wala po tayong magagawa. Kasi po magkakakamping bansa yan. Kahit po sa side ng China, yung mga kakampi nila, pag nagkaroon sila ng trouble, tutulungan din po sila ng mga kalado nilang bansa. Kaya nga po, alyansa. Ganun po yun. No? Lawakan nyo po ang inyong pag-iisip. Ang kanilang presensya at kalayaan sa rehiyon. Ang pinagsamang pagsasanay ng US at ng mga kaalyado nito ay isang malakas na mensahe sa China na hindi sila pwedeng basta-basta lang sumugod. Yes. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at kakayahan ng mga bansa na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at ang kalayaan sa paglalayag. Ito ay nagpapalakas ng ating depensa at nagbibigay ng seguridad sa buong rehiyon. Yes. Sa harap ng patuloy na agresyon ng China, mahalaga na manatili tayong nagkakaisa at matatag. Ang ating alyansa sa US ay hindi lamang isang ugnayan sa depensa, kundi simbolo rin ng ating pagkakapit-bisig laban sa anumang banta sa ating soberanya at kalayaan. Kaya nga po, di ba, balikatan eh. Di ba? Kapit-bisig. Yun po yung meaning nun. Di ba, kapit-bisig tayo na lumaban, magkakaalyansang bansa, nagtutulungan. Ganun po yun. Kaya mga kahistoryador, ang China ay hindi isang kaibigan Tama. na dapat pagkatiwalaan. Gumagamit sila ng mga mapanlinlang na taktika, mula sa mga covert social media operations hanggang sa pambubuli sa dagat, Tama. para lang makamit ang kanilang mga interes. Hindi sila kasing lakas ng akala natin. Pinutunayan ito ng Taiwan nang palayasin nila ang mga barko ng Chinese Coast Guard sa kanilang teritoryo. Ang strategy ng China, no, yung nga, maninindak, buli-buli, mag-display sila ng kanilang mga nuclear something na yan. Pero sa totoo po, no, matagal na pong hindi gumigera ang China.
Kaya po kung magkakaroon talagang digmaan, magkakaalaman. Di ba nga po nagpadala sila ng mga sundalo doon sa sa laban ng Russia sa kanang Ukraine. Ano nangyari? Iyak yung mga sundalo ng China. Di ba? Kaya hindi po talaga po sila ganun kalakas, no? Kumbaga, nambablap lang po yung China. Bagamat totoo na sila ang pinakamalaking army, ang pinakamalaking sandatahang lakas sa buong mundo. Pero hindi po natin alam kung lahat po ng kanilang mga armas ay gumagana o talagang pulido. Alam niyo naman po, kaya nga po nabanggit ang salitang made in China, di ba? Kasi po, hindi solid ang pagkakagawa. Baka nga po, pag tayo po ay naggawa na po ng ating sariling barko at mga armas, mga drone, baka mas tangkilikin pa ng ibang bansa ang ating mga produkto kaysa po dyan sa China. Dahil po ang gawang Pilipino po ay solid. No, kaya po wag po tayong basta matakot at wag po tayong magpa-intimidate dito sa China. At gawin lang po sana natin na suporta ng ating gobyerno na magpalakas tayo, magparami tayo ng armas, ng lahat na pangdepensa natin. Para po, darating ang panahon, makakasabay na po tayo. So, no, sa mapanakop na China na yan. Mayroon tayong lakas. Yes. Mayroon tayong karapatan. At mayroon tayong mga kaalyado na handang tumulong sa atin. Narinig nyo? Mismong si historiador na nagsabi, di ba, meron tayong kaalyado na pwedeng tumulong sa atin. Kasi nga magkakaalyado tayo. Huwag nyo pong i-accept yun. Huwag nyo pong tatanggalin yun. Huwag nyo pong sasabihin na lakasandalan tayo sa kaalyado natin. Hindi po ganun eh. Di ba? Nasabi ko na po kanina, magkaalyado po tayo. Wala tayong magagawa kundi magtulungan. Ganun po yun. Kaya dapat palawakin nyo pang isip nyo at paganahin nyo ang common sense nyo. Bilang mga Pilipino, kailangan nating maging mapagbantay. Yes. Hindi lang sa dagat ang laban, Mhm. pati na rin sa digital space. Tama. Mag-ingat sa mga pekeng balita, Mhm. sa mga troll accounts. Nagkalat yan yung mga pengeng balita, lalo sa Facebook. Nako, saka sa TikTok. Alam niyo na po yung mga black propaganda ng mga pro-China na yan, no? Talagang sisirain po ang ating gobyerno, ang kalyado natin. Ay nako, yung mga pro-China, sana nag-iisip kayo. Dahil, nako talaga, wag naman po, no? Pag dumating talaga ang panahon na tayo ay nasakop ng China, baka magsisi kayong lahat ng mga pro-China. Sa una lang po okay yan, yung kumikita kayo dyan, kasi alam niyo na, di ba? Pero pag dumating ang panahon na talaga nasakop na tayo ng China, baka kayo pa yung unang-unang umiiyak na kung bakit yung sinuportahan ng China. Mawawalan lahat sa atin, yung kalayaan natin sa lahat. Nabanggit ko na po kanina, kawawa ang Pilipinas, kawawa ang Pilipino kapag nangyari yan. Kaya po sana gumising kayo, huwag niyo pong suportahan ng China. At sa anumang impormasyon na naglalayong hatiin tayo at Yes. pahinain ang ating loob. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa laban na ito. Tama. Ipagtanggol natin ang ating teritoryo. Mhm. Ipagtanggol natin ang ating kalayaan. Yun po yung sinasabi ko, di ba, sa inyong matagal na. Lagi ko sinasabi, kung meron kayong YouTube account, lahat mo na social media, Facebook, kahit saan yan, bumoses po tayo, no? Kahit hindi po tayo makatulong dyan sa West Philippines Sea na sila po yung lumalaban dyan, yung mga ating mga PCG, mga kasundaluhan natin, dito po sa social media. Lumaban po tayo, bumoses po tayo, sabihin po natin ang saloobin natin. Malaya po ang bansa natin, malaya po tayo makapaghayag. Kailangan po nating gawin natin ang lahat para depensahan ang ating bansa, ipagtanggol ang ating bansa. Kahit dito po sa social media, matagal ko na pong sinasabi sa inyo yan. Yung sinasabi po ni historiador, isa na rin po yung video niya na to, isa na rin po yung video niya na yan na pagtatanggol sa ating bansa. Kasi Pilipino po tayo eh. Tulad po ako, no, meron po tayong platform, meron akong platform, inagtatanggol po natin ang bansang Pilipinas dahil Pilipino po tayo. Ayun lang po, no, sana nagustuhan nating reaction video dito po sa video ni historiador. Huwag nyo rin kalilimutan na mag-subscribe sa kanyang channel at syempre po dito sa ating channel. I-comment mo sa baba kung sa lobin mo na napanood natin video na to ni historiador. Maraming salamat, ingat kayo lahat. God bless and peace out.